Settle down, everyone. Iyan mo, isaayos mo na yung puso mo at mag-focus ka sa mga oras na to. Hindi natin patatagalin pa, tatawagin na natin ang gagamitin ni Lord sa oras na ito na mag-share sa atin ng kanyang salita. Walang iba kundi si Brother Sean Vincent Espares. Amen. Hallelujah. Isang palakpak para sa ating Panginoon. God is good and all the time. Amen. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon sa hapong ito? Pero bago tayo tatako sa topic, dahil hindi kayo nagbigay ng games, ako yung magbibigay ng games sa inyo. Ako magbibigay ng games sa inyo, pero ang surprise na ito, 500. 500 to. Pero kung pag makasagot lang sige, tanongin ko kayo. Bakit inutusan si Moises gumawa ng barko? Ala? Sino yan? Ano? Bakit? De, joke lang. Yun, dadako na tayo sa mahalagang yung next natin na topic is yung Word of God. Sige po, kung tayo may mga Bible, makibukas po tayo sa Ikaunang Hari, chapter 19, verse 1 hanggang 18. Sige po, kung tayo may mga Bible, makibukas po tayo sa Ikaunang Hari, chapter 19, verse 1 hanggang 18 po. Sige po, kung natagpuan na po natin at ito pong sinasabi. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawa na si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng propeta ni Baala. Kaya nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patay na sana ako ng mga Diyos kundi ko gagawin sa iyo ang ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias na mamatay kaya umalis siya at nagpunta sa Bersaba, sa lupain ng Huda kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos maghapon magpaglakad ay naupo siya sa ililim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako kung ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Pagkatapos nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya neto at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya ay lumingon, nakita niya sa may ulo na ng isang tinapay na niluto ng isang ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyanan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga muli, ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh. Ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siya muli at uminom at ang pagkain iyon ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai ang bundok ng Diyos. Verse 9 po, at ito po yung sinasabi, pagpasok niya sa isang yugib at doon paglipas ng gabi, walang ano-ano, nagsalita sa kanya si Yahweh, anong ginagawa mo rito? Sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw po ang pinaglilingkuran ko sa tanan ng buhay ko. Sumbalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Ganito ang sagot sa kanya, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito, dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang batya na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang muka at naghintay sa bubungan ng kuweba. Narinig niya ang isang tinig sabi, Elias, anong ginagawa mo rito? Sumagot siya, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lang po ang pinaglingkuran ko sa tanan ng buhay ko. Sumbalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa ilang malapit sa Damasco. Pagkatapos, pumasok ka sa lungsod at buhusan mo na lang si Hazael bilang hari ng Syria. At si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. Buhusan mo rin na lang si Eliseo na anak ni Sapna na taga Beel-Henoa bilang propeta na hahalili sa iyo.
ang makaligtas sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu. Ang makaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Ngunit 7,000 sa Israel ang ililigtas ko at ang mga taong hindi lumulod kay Baal at hindi humahalik sa kanyang imahe. Tayong lahat muna, imanalangin sa ating Panginoon. Yes, Lord God, hallelujah, hallelujah po Panginoong Isus. Ama banal, makapangyarihan sa langit, Panginoon, Ama namin Diyos, at dakila, pinupuri, pinapasalamata ka namin, Panginoong Isus. Karapat dapat kasambahin, karapat dapat kapurihan ng iyong kaluwalhatian mo po, Panginoong Isus. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon Isus, sa pag-ibig na patunay pinadama niyo po pano sa aming mga buhay namin na kailanman pano ay hindi namin kayo maunawaan po pano sa aming mga sarili po namin, Panginoon. Ikaw lang ang Diyos at nagpatunay at nagmahal po sa amin, Panginoon. Wala na po makakahigit at wala na po makakapantay pano sa dakilang pag-ibig na patuloy na ipinadama niyo po pano sa aming mga buhay po namin. Panginoon, tinataas ko sa dalangin sa aming gawain pong ito. Samahan niyo po kami na yumaamo niyo po na banal na Espiritu mo. Nagpapakumbaba ako pano na humihingi ako ng karunungan na nagmumula sa iyo po, Panginoong Sus. Panginoon, ikaw yung magsalita pano sa pamamagitan ko po at hindi po ko. At ang banal na Espiritu mo pano ang siyang kikilos pano sa aming kalagitnaan pong ito. At ang aming dalangin po pano, nais po namin maranasan ang kapuspusan po pano na banal Espiritu mo pano sa kalagitnaan pong ito po, Panginoong Sus. Panginoon, tulungan niyo po kami na malagpasan namin po pano kung ano ma po pano yung mga problema ng aming pinagdadaan po namin sa buhay namin. Alam ko po, Panginoon, na mayroon ka lang tinuturo din sa amin kung paano kami didepende at magtitiwala sa iyo ng lubusan po, Panginoong Sus. At alam ko rin po pano na dinala mo na rin kami pano sa katagumpaya po pano sa aming mga buhay namin. At muli po, Panginoon, sa iyo ko tulat minapalik na mapupuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. In Jesus we pray. Amen at amen. Yun, amen. Isang mapagpalang hapon sa atin lahat, no? So, before tayo dadako sa topic natin, ay sige, dako na nga tayo sa topic natin. And ang topic natin ngayon sa hapong ito is, I am not alone. Alam kong familiar na kayo dyan, di ba, na I am not alone. So, tatanungin ko kayo, para sa inyo, anong ibig sabihin ng I am not alone? Sige, tatawag ako. Pwede ba dito magtawag? Sino pa pwede dito? Ay, si Justin. Justin, pwede ka, para sa'yo, ano ibig sabihin ng I am not alone? Okay, wala namang maling sagot lahat po tama po yan. Walang mic eh. No. Para po sa akin, ibig sabihin po yung I'm not alone, hindi po ako nag-iisa, kasama ko po palagi si God. Amen. Last, sino pa? Sa All for Jesus naman tayo. Ay si Brother Erwin, ayan. Ayun, may kasama. I am not alone. Grabe yung sagot yun na. So lahat tayo, familiar na tayo sa I am not alone, di ba? Minsan, natanong na rin ba natin sa sarili natin na totoo bang kasama ko ba ang Diyos? Totoo ba na sinasamahan ako ng Diyos kapag dumadaan ako sa mga problema? O minsan napapatanong tayo, di ba, na gusto naman natin i-open yung mga problema natin sa kaibigan natin, sa magulang natin, o saan pa, sa kamag-anak natin. Pero ang nangyayari, imbis na i-open natin yung problema natin sa mga kaibigan natin, family natin, sa kamag-anak natin, minsan sinasarili na lang natin. O minsan, advance tayo mag-isip, di ba? Kasi pag mag-open tayo ng problema, baka sabihin nila, napaka-OA mo naman, parang hindi mo naman kaya. So doon pa lang, yung mga tao is takot na sila mag-open ng problema nila, di ba? So sa atin, bago mo i-open yung mga pinagdadaanan mo, sabihin mo muna sa Diyos. Bakit? Kasi kahit anong open ng problema mo sa kaibigan mo, hindi ka paniniwalaan yan. Yes, sasabihin ng kaibigan mo na, kaya mo yan, uminom ka lang ng tubig, lalakas ka ulit. Di ba? May mga ganyan, di ba tayo, di ba kapag ka nag-open tayo ng problema, di ba? Pero, pag ipinagtapat mo sa Diyos yung pinagdadaanan mo, doon din kikilos ang Diyos sa buhay mo. Yun, dadako na po tayo sa introduction. Sabi sa introduction, I am not alone means someone understands and relates to your experience or offers emotional support and care.
It can also refer to a spiritual conviction that God is present and active in your life, guiding and strengthening you through difficulties. So sa Tagalog daw, ang ibig sabihin daw ng I am not alone, meron daw isang taong nakakaunawa sa'yo sa pinagdadaanan mo. Base daw sa experience mo. Pero, tinutulungan daw tayo ng banal na espiritu para i-convict tayo. Para i-guide tayo, bigyan tayo ng lakas, at ano pa, harapin din natin yung mga challenges sa buhay natin. Lahat tayo, may mga challenges na kinakarap sa buhay natin. Takot tayo. Saan ba tayo madalas takot? Takot tayo sa ipis, sa dilim, takot tayo mapag-isa. Ano pa? Takot tayo malugi sa negosyo natin. Takot tayo sa future natin. Ano pa yung kinakatakutan? Takot tayo malugi sa negosyo natin. Lahat tayo may kinakatakutan at lahat din tayo may mga problema pinagdadaanan, di ba? O minsan pa nga, di ba, may ibang tao na lang na wala namang makaunawa sa akin eh. Gusto ko ako muna mapag-isa. O minsan, di ba, kapag gusto natin magpahinga na tayo lang mag-isa, di ba, pumupunta tayo sa ibang lugar, gusto natin mag-relax muna, pero hindi yun ang totoong kapahingahan. Bakit? Pang ano lang yun, sandalian lang yun, papasayahin ka lang, di ba? Pero pag uwi mo pa rin ng bahay, may problema ka pa rin, hindi mawawala yon. At hindi ibig sabihin, porket nasa Panginoon ka na at nananampalataya ka na sa Panginoon, hindi ka nadadaan sa mga problema. Dadaan at dadaan ka pa rin sa problema. Minsan, di ba, kapag kinakarap tayo na pressure, ano yung pressure na kinakarap natin minsan? Minsan, pressure tayo sa family natin, pressure tayo sa kaibigan natin, sa classmate natin, o minsan, sino yung nakaranas na dito yung na-pressure ka, yung sabay-sabay yung inutusan ka ng boss mo, inutusan ka ng, ng manager mo, tapos hindi mo alam kung sino uunahin mo sa kanila, di ba? Naguguluhan ka, di ba? So doon pa lang, tinuturo sa atin ng Panginoon na you need to face your pressure. Bakit? Kasi kapag hindi mo haharapin yung pressure, hindi ka rin matututo. Like Elijah, di ba? Ay, ba't ko ba agad sinabi? sorry na. So, lahat tayo, may pinagdadaanan tayo na pressure. Pero hindi ibig sabihin nun, hahayaan ka ng Panginoon. Sasamahan ka ng Panginoon. Even din ako, may pressure na hinaharap at takot. Sabi ko, Lord, wag niyo hayaan na manahan ako sa takot. Kasi once na nanahan ako sa takot, hindi ko alam, kinukulong ako ni Satan sa takot. At hindi mo rin alam na unti-unti nilalaso ni Satan yung isip mo para hindi ka makapag-focus sa Panginoon. At yung salita ng Panginoon na ilagay niya sa isip mo, unting-unti niya inaalis sa'yo. Hanggang sa dumating yung panahon na gusto mo na lang mapag-isa, lumayo ka muna sa mga kaibigan mo, hanggang sa dumating yung panahon na ayaw mo na maglingkod sa Panginoon, pero ang gusto ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya at magtiwala ka sa Kanya. And then, bago ko muna sabihin yung main character natin, di ba? Ito yung main character natin na ito, bago siya nakaranas ng depression, marami siyang pinagdaanan. Hindi naging madali naging trabaho niya. Siyempre, bilang instrumento ng Panginoon, ikaw ba naman, di ba, gagamitin ka ng Panginoon sa malaking event, di ba? Malaking event ginamit siya ng Panginoon, pero dumaan siya sa depression. Kaya sa atin, bantayan natin sarili natin na kapag may mga problema tayo, i-open natin. Kasi pag tinatanong tayo na, okay ka lang ba? I am okay, I am strong, di ba? Madalas sinasabi natin yun, di ba? Familiar na tayo sa gano'n, di ba? Pag sinasabi natin na okay lang ako, pero ang totoo, hindi ka okay. May tinatago kang sakit na hindi mo kayang sabihin. Yes, hindi masama yan. Nasabihin natin yung mga pinagdadaanan natin. Pero ang masakit kasi nun, yung inopen mo na nga yung problema mo, tapos babaliwalain niya lang. Napakasakit nun, di ba? O kaya, yung nag-effort ka, ginawa mo yung lahat, tapos hindi man lang na-appreciate yung ginawa mo. Tinagtawanan pa yung ginawa mo, di ba? So doon pa lang lahat tayo, nakakaranas din ng discouragement din, di ba? Lahat tayo may mga discouragement din naranasan, disappointment, pero kailangan natin harapin yon. And then, sasabihin ko na, yung main character natin, ay, sino dito nakakilala kay Propeta? Sige, di ko sasabihin, ipapahula ko sa inyo. Sino yung propeta na nakaranas ng depression? Pa? Sina?
Grabe naman. Dahil, sino yung propeta na ginamit ng Diyos, tapos nakaranas siya ng depression? Sige, may price yan kay Kuya yung Milson na 1,000. Sayang din yan. Milson, may 1,000 ka dyan. Peram nga muna. Joke lang. Sino po yun? Sino yung propeta na nakaranas ng depression? Alam ko, kilala nyo yun eh. Kilala nyo. Wow, Elijah. Buti pa yung palakpakan natin mga pa. Elijah. Elijah. Yun. Sige, ang main character natin, si Elijah. So, sino ba si Elijah? Sabi sa next slide po, kapatid. Sabi dito, Elijah, an Old Testament prophet whose name means Yahweh is my God, boldly comforting King Ahab and Queen Jezebel for promoting Baal worship. I called them the prophets of Baal of Mountain Carmel, where God answered with fire from heaven, performed several miracles, including raising a widowed son from the dead before being taken up into heaven in chariot of fire. So, konting background kay propeta Elijah. Si Elijah, siya po yung ginamit ng Panginoon para sa bansang Israel. Pero ang bansang Israel, pinarusahan ng Panginoon. Inalaw ng Diyos na magkaroon ng tagtuyot sa bansang Israel. Hindi umulan noon. Inalaw yun ng Panginoon. Pero ang kagandahan kay Elijah, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Bakit? Sa gitna ng disyerto na yon, kahit na mainit na inaano ni Elijah, gumagamit ang Diyos ng uwak para padalhan si Elijah ng pagkain. So doon pa lang, yung Panginoon, hindi tayo papabayaan sa gitna ng mga challenges ng ating kinakarap. Like Elijah, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. At ito na yung matindi pa. Nung sinabi ni Yahweh kay Elijah na bumalik ka na sa Israel at harapin mo si King Ahab, and then bumalik naman doon si Elijah, pumunta siya sa bansang Israel. And then one time, inutusan ni King Ahab si Obedias. Si Obedias po, prophet din po siya. Pero hindi niya sinabi kay Queen Jezebel na prophet siya. Kasi pag sinabi yun ni Obedias na prophet siya, papatayin siya ni Queen Jezebel. Kasi that time, si Queen Jezebel po, pinagpapatay niya yung mga propeta ni Yahweh. Si Obedias po, siya din ay propeta, pero hindi niya sinabi na propeta siya. Pero may tinatago siya mga propeta na kasama niya. Kapag walang makain yung mga kasama niya propeta, siya yung nagbibigay ng pagkain. And one time, sinabi ni King Ahab kay Obedias na maghanap tayo na makakain at may inuman ng hayop natin. Kasi bakit? Nanganganib na yung hayop natin, baka maubos pa. At nanganganib tayo, baka mangonti pa tayo. And then one time, naglakbay yung dalawa, si King Ahab at si Obedias. And nagkataon, si Obedias, nakita niya si Propeta Elijah. And then sabi ni Elijah kay Obedias, pumunta ka kay King Ahab. Sabihin mo, harapin niya ako. And then sinabi ni Obedias, ako rin propeta at may takot sa Panginoon. Kung sasabihin ko kay King Ahab na nandito ka, ngunit kapag dinala ka naman ng Espiritu ni Yahweh at hindi kanya nakita, ako yung papatayin. And then sinabi sa kanya ni Elijah, huwag kang matakot. And then sinunod naman ni Obedias yon, and then nakita si King Ahab and then si Elijah. Sabi ni Elijah, hahamunin ko yung mga propeta ni Baal. Ayan na. Papasok na tayo sa battles na. Saan niya hinamon? Anong lugar yon? Sige, saan hinamon ni Elijah? Anong bundok yon? Po? Amen. Sa Mount Carmel. Doon hinamon ni Elijah yung mga propeta ni Baal. And then sinabi ni Elijah muna sa bansang Israel, sige, ganito ang challenge ko sa inyo. Kung si Baal talaga ay totoong Diyos at nagpakita siya ng miracle, sasambahin nyo siya. Pero kapag hindi, bumalik kayo kay Yahweh ng Diyos ng aking pinaglilingkuran. And then ito yung challenge sa kanila ni Elijah. Pinauna niya maghandog yung mga propeta ni Baal. Ang ginawa nila, gumawa sila ng altar, nagpatay sila ng toro. And then, ayan na, naghandog na. Ang ginawa naman, isinawag nila si Baal, hindi sumasagot si Baal, hindi nagpakita ng miracle. And then sabi ni Elijah sa kanila, tawagin niyo pa yung Diyos ninyo. Baka naman natutulog lang, o nandiyan lang siya, umiinom, kumakain, tawagin niyo pa. And then
Natawag nila si Baal hanggang sa sugatan nila yung sarili nila. Hindi nagpakita ng miracle si Baal. And then ito naman kay Elijah. After naman matapos nila maghandog kay Baal, si Elijah naman, gumawa siya ng altar, nagpatay din siya ng toro. Pero ito yung challenges kay Elijah. Sabi ni Elijah sa mga Israelite, basain niyo yung handog ko. Basain niyo yan. And then pinaulit pa, basain niyo ulit yung handog ko. And then sinabi pa niya ulit, basain niyo pa. And then nagtaka yung mga Israelite, sobrang basa na yung handog niya, paano pa ito masusunog? And then doon na nalangin si Elijah. Sabi ni Elijah, Yahweh, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, patunayan niyo po sa bansang Israel na ito na kayo lang ang Diyos at wala nang iba at nais niyo silang magbalik loob sa inyo. And doon, nagpababa ang Diyos yung apoy at nasunog yung handog ni Elijah. At doon, bumalik yung Israelite sa totoong pagsamba sa Panginoon. At ang gusto rin ng Panginoon, kapag nakita mo yung miracle ng Panginoon, manatili ka lang doon. Huwag ka nang aalis. At ito na yung mangyayari. Doon din nakaranas si Elijah ng depression. Sinabi ni Queen Jezebel sa kanya, patayin ako ng mga Diyos kung hindi kita papatayin. Ang ginawa ni Elijah, umalis siya sa bansang Israel, pumunta sa bundok ng Bersaba, na mahinga siya, iniwan niya yung kanyang tauhan muna sa bundok ng Bersaba, nagpakalayo-layo, and then doon siya nanalangin. And then pasok na tayo sa next topic natin. Next slide po, kuya po. Sabi diyan, lesson from Elijah's story. Yan, natutunan na natin yan. Mamaya, tatanungin kayo kung ano yung natutunan nyo kay Elijah po. Sabi sa number 1 point ko, God will give you rest. Sabi sa ikaunang King chapter 19, verse 5 and 6, pagkatapos nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya neto at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya ay lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at ang tubig sa lalagyan. Kumain nga siya, uminom, pagkatapos ay nahiga muli. So number 1 point ko, God will give you rest. Pagpapahingahin ka ng Panginoon. Alam ng Panginoon na nabe-burn out ka rin. Like sa trabaho, sa pag-aaral, sa ministry, sa pamilya, sa karir, hindi natin alam, di ba? Lahat tayo, nag-iisip tayo ng hindi maganda. Pero ang sabi ng Panginoon na, relax mo yung isip mo. Magpahinga ka sa akin. Bakit hindi natin naranasan yung kapahingahan ng gagaling sa Panginoon? Lumalayo tayo sa presensya ng Panginoon. Mas nagpo-focus tayo sa mga material na bagay. Hindi masama yan. Pero ang gusto ng Panginoon, manatili ka lang sa presensya. Parang ganito lang. Ito yung presensya ng Panginoon. Pag lumabas ka doon, pansinin mo, di ba, ang layo mo na sa Panginoon, di ba? Ang gusto ng Panginoon, bumalik ka, manatili ka, huwag kang aalis doon. Like Elijah dyan. Kung babasahin natin dyan sa verse 1 and 2, gusto nang magpakamatay dyan ni Elijah. Nalangin dyan si Elijah, Lord, matay na ako, Lord. Pero hindi sinagot ng Lord. Minsan, di ba, may prayer tayo ng ganito, Lord, kunin niyo na po ako, pagod na ako. Pero, nung matutulog na, nung kukunin na ng Diyos yung hininga, biglang sabi, Lord, in Jesus' name, di pa ako handa. Ganyan tayo, di ba? Sino nag-pray ng ganon? Na Lord, gusto ko na magpahinga, gusto ko na kayo makasama. Pero nung natutulog na, nung pinipigilan na ng Diyos yung paghinga niya, Lord, in Jesus' name, wag muna, di pa pala tapos yung assignment ko. So nagbabago tayo ng isip natin, di ba? So si Elijah, nanalangin siya ng ganon, pero hindi sinagot ng Panginoon yung panalangin ni Elijah. Bakit? Minsan kapag nagpipray tayo, minsan pag nagpipray tayo, hindi sinasagot din ng Diyos yung mga panalangin natin. Bakit? Ang gusto ng Panginoon, matuto ka rin minsan sa pagkakamali mo. Lahat tayo, may pagkakamali tayo. Pero, harapin din natin yon. Bakit? Katulad ni Elijah dyan, di ba? Halos napagod na siya kasi na-burn out siya. Lahat tayo na-burn out, napapagod tayo. Parang gusto na lang natin mapag-isa na lang tayo. Ayaw natin may kausap tayo. Gusto natin magpahinga muna tayo. Pero hindi masama na mag-isa ka lang. Pero huwag mo rin hahayaan sa pag-iisa mo is may makausap ka na hindi namin nakikita. Delikado na yon. Mamaya nagsasalita ka na dyan, Mahirap na yon.
Dapat may kasama kayo pag may mga pinagdadaanan kayo, i-open nyo sa leader ninyo, sa mga pastor ninyo, o sa mga disciple. I-open ninyo. Bakit? Kasi hindi mo alam, unti-unti nilalaso ni Satan yung isip mo. At hindi mo alam, dumadaan ka na rin sa depression. Ako po, patotoo ko po, may mga times dati na naalala ko lang to, way back 2024. Yan, 2024, is nakaranas din ako ng stress, hindi ko alam. Tapos may mga time na pag matutulog ako, is papatugtog talaga ako ng worship. Tapos hindi ko alam, umiiyak na lang ako. Tapos yung paano yung future ko, dapat tinuloy ko na lang yung pagsampa ko ng barko. Tapos dapat pinagbutihan ko, pinaigihan ko na lang. Pero that time na yun, pinarealize sa akin ng Panginoon na, anak, noong mga panahon na nagpatuloy ka sa pagkakasala, iningatan kita, hindi kita pinabayaan. Ngayon pa ba kaya, nasusuko ka pa? Kung saan may mga pagsubok na nilagpasan ko at napagtagumpayan mo, ngayon ka pa ba susuko? Ibig sabihin, pinapakita ng Panginoon, huwag kang susuko. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Lakasan mo yung loob mo. Alisin mo yung takot. Minsan, ang nagpapahina sa pagtitiwala natin, yung takot natin. Sino dito yung na-reject na dito? Sige, taas kamay. Sino yung na-reject dito? So, lahat tayo dito, di ba? Nakaranas tayo ng rejection, di ba? O, sino dito yung naranasan na binuli na dito? Oh. So, lahat tayo, naranasan din natin yung rejection, naranasan natin na bully tayo, at higit sa lahat, naranasan din natin masaktan tayo. Di ba? Ayan. Di ba, naranasan din natin yun, di ba? Pero, ano yung Pero tanongin ko kayo, yung naranasan nyo yung rejection, ano yung lesson na natutunan ninyo? Sige. Sige. Sige, ana. Sige, magtatawag ako. Sige. Yung naranasan yung rejection, ano yung lesson na natutunan ninyo? Sige, magtatawag ako. Wait lang ha. Parang takot ata kayo. Ba't parang nagtatago kayo? Sige, yung si ate sa dulo yun. Yan. Hindi. Yan po, Pastora. Kasi, walang mic ko. Natutunan po sa na-reject. Natutunan sa na-reject, hindi mo kontrolado lahat. And merong plano at siguro gusto mo pero hindi gusto ni Lord para sa'yo or pero reject na about sa pero hindi lang naman reject about sa tao or yung maybe sa ibang life pa, aspect of life po. Yun po. Yun. Amen. Praise God, no? So, sino pa? Last na lang, Ay, Sister Mikay. Ayan, gusto natin marinig si Sister Mikay. So, all for Jesus naman. Go, Ate Mikay. Yung nireject ka, ano yung lesson na natutunan mo? Di pa ako nare-reject. Ay, di ba nare-reject? Di ba ba? Joke lang, yung natutunan sa rejection, rejection is redirection. Yan. Yes, tama. Tapos babawian mo din. Mangre-reject ka din. Sige. So, next naman, is sino dito yung pinagtak sila ng kaibigan niya? Sige, magtatanong ulit ako Alam ko marami yan Yung pinagtak sila ng kaibigan mo, yung laman ng puso mo, di ba? Yung akala mo, siya yung makakasama mo pag may problema ka. Akala mo, siya yung makakasama na habang buhay, pagtitiwalaan mo, pero bandang huli, siniraan ka rin. Sino nakaranas ng gano'n? Sige, magtatawag pa ako. Sino kayo pwede? Ay, sige, si Kuya Ching na lang daw po. Ano po yun?
Yung natutunan po sa sa rejection ng kaibigan. Hindi. Pagtataksil ng kaibigan. Yung natutunan, na-experience ko din siya. Kaya parang naging independent ako. Kaya ako nang mag-swimming mag-isa. Naku, parang delikado mapag-isa. Ayun, naging pero masaya siya maging independent. Parang kaya ko na mag-isa pero hindi din pwede na ilagay mo sa heart mo na kaya mo mag-isa. Dapat kaya mo with God. Amen. Praise God. So, lahat tayo, kaya natin yan, di ba? Pero, ang isa lang tinuturo sa atin ng Panginoon, di ba? Kapag alam mong hindi mo na kaya, lumapit ka sa Panginoon. Hindi masama na umiiyak ka sa Panginoon. At hindi rin masama kung uiiyak ka sa Panginoon tapos tumutuloy yung sipon mo, at least sinasabi mo sa Panginoon yung nararamdaman mo. Yes, pagtawanan ka man ng katabi mo, kahit tumutuloy na yung sipon mo, huwag ka mag-alala. Hindi naman siya yung sinasamba mo at iniiyakan mo. Si Lord ang iniiyakan mo. Si Lord. Huwag mo papansinin yung katabi mo. Bakit? Ang mahalaga is totoo ka sumasamba sa Panginoon. At ang mahalaga, totoo mo sinasabi yung nararamdaman mo sa Panginoon. Even din ako, naalala ko lang yung nag-devotion ako noon. Yung time, yung birthday ko yun eh. Ang ganda ng gift na ibinigay sa akin ng Lord. Ito yung mga panahon na winake up ako ng Lord, tas ang ganda ng mensahe na ibinigay sa akin ni Lord. Yung birthday ko yun, saktong-sakto sa pangitain ko yun, nagsusulat ako ng Greek. Hindi ko siya maintindihan. And then may nag-interpret siya sa akin na Vincent, pinapatawad ka na sa lahat ng nagawang mong kasalanan. So doon pa lang, Lord, thank you kasi pinalaya mo ako, Lord. Lord, thank you, binigyan mo ako ulit ng ikalawang buhay. Ibig sabihin nun, ipagpasalamat natin sa Panginoon. At ang kagandahan doon, pag pinagpahinga tayo ng panahon, muli niya tayong ibabalik at muli niya ibabalik yung lakas natin. Pangalawang punto, sabi dito, always listen to God's word. Sabi dito sa chapter 9, in verse 10 po, pumasok siya sa isang yugib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano nagsalita sa kanya si Yahweh. Anong ginagawa mo rito, Elias? Sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lang po ang pinaglingkuran ko sa tanan ng buhay ko. Sumbalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang iyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Pansinin mo doon ang Diyos nangusap kay Elijah. So ibig sabihin, inalis ng Diyos si Elijah sa comfort zone. Bakit? Nakinig siya doon sa salita ng Panginoon. So sa atin, kapag nakakaranas tayo ng depression, makinig tayo sa voice ng Lord. Yes, may ginagamit si Lord ng instrumento para makaalis ka sa comfort zone mo. Kasi hindi mo alam, unti-unti ka nga nilalason ni Satan at hindi mo alam na maayaw mo na, nawawala ka na ng gana sa lahat ng bagay. Ang gusto mo na lang, ikaw na lang yung mapag-isa. May mga times na naranasan ko rin to dati na kapag kinakausap ka, parang ayaw mo nang kausap, gusto mo tahimik ka lang, gusto mo na sa isang sulok ka lang, pero hindi yung gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, siya yung kausapin mo. Siya yung kausapin mo, hindi yung nag-iisa ka tapos wala kami nakikita at nagsasalita kang mag-isa dyan. Ayun po, bantayan din natin sarili natin dyan. Kasi napakahirap po niyan. Kaya bantayan din natin sarili natin. Katulad ni Elijah dyan, nakinig siya sa salita ng Panginoon. Naalala ko lang sa devotion ko po noon, yung nagdi-devotion na ako. May mga word na binigay sa akin si Lord na masasakit, pero binabaliwala ko lang. And then, yung word na yon is parang dinedma ko lang. Sabi ko, Lord, alam ko may tinuturo ka naman sa akin. And then, sa devotion ko ulit, is parang binaliwala ko lang ulit. And then, may nabasa ako sa Bible na Hebrews chapter 3 verse 7 and 8. Ang sabi ng Panginoon, kapag narinig nyo na ang tinig ng Diyos, huwag nyo nang patigasin ang iyong mga puso. Sabi ko, Lord, ang sakit. Lahat pala ng mga word of God na binigay mo sa akin pala yon at meron ka nang itinuturo sa akin. Kasi may isang bagay ako na gusto kong kunin sa Panginoon, pero hindi kalooban ng Lord. Ang gusto ng Panginoon, yung kalooban ko, anak.
Kasi kung ayan ang gustong kung gusto mo yan, tas ayan lang yung masusunod na gusto mo, pwede kang lumayo sa akin. Yes, pwedeng ibigay ng Diyos yung mga gusto natin, panalangin natin, pero hindi ibig sabihin kalooban ng Lord yun. May mga opportunity, may ilalagay sa iyo si Satan na akala natin kalooban ni Lord, pero hindi kalooban ng Lord yun. Kalooban mo lang yun. At hindi mo alam, unti-unti ka nilalayo ni Satan sa presensya ng Panginoon, unti-unti niya pahinahin yung spiritual mo, unti-unti ka mawalan ng gana sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, unti-unti ka na mawalan ng gana sa panalangin, kasi nga, hindi ka nagpo-focus sa Word of God na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Akala kasi natin yung Word of God is ano lang, parang libro lang, pero lagi natin tandaan, makapangyarihan po ang salita ng Panginoon. At dito nangungusap yung ating Panginoon. And then, wag na wag yung hahayaan kung sino yung papakinggan ninyo. Lalo na kapag mag-isa tayo, broken pa tayo, di ba? Nagpapatugtog tayo ng mga wordless song, di ba? Ayan, di ba? Nagpapatugtog tayo na I was wrong when I hurt you. Joke lang. Makakanta pa tayo ng ganun, di ba? Na nasasaktan tayo, di ba? Tapos meron pang ano ba yung mga kanta ngayon kasi? May mga kanta na ngayon na pang broken Yung ano ba yun? Sa panahon kasi namin, di namin naabutan yung mga ganyang kanta na yun Yung kasi may mga pang kanta na kasi ngayon ng mga pang broken Malala na, di ba? Ano ba yung narinig kong kanta na, ano ba yun? Yung sana sinabi mo. Joke lang. So, di ba, doon pa lang, minsan mas pinapakinggan natin yung bulong ng kaaway kaysa sa boses ng Panginoon. Mas pinapakinggan natin yung mga sinasabi ng tao sa atin. Minsan, sinasabi ng tao sa atin na wala kang mararating, mahina ka kasi. Sa pamilya mo, ikaw lang ano ka. Alam nyo na yung term na yun. Yung masasakit na salita na binitawan sa'yo, lalo na dinugtungan pa ng kaibigan mo. Diba, sinabihan ka ng magulang mo, wala kang mararating. Sabi rin ng kaibigan mo, totoo naman, wala kang mararating. Kasi tingnan mo yung buhay mo, hanggang dyan ka na lang. Pero lagi mo tatandaan, kapag dumepende at nagtiwala ka sa Panginoon, naniniwala ko na mayroong magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Magtiwala at maniwala ka lang sa gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Kasi totoo yun, sabi sa Kawikaan, chapter 29, verse 28, huwag mong papakinggan ang sinasabi ng ibang tao sa'yo, magtiwala ka lang kay Yahweh. So, ibig sabihin, ipinapakita doon, magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Yes, hindi masama magtiwala tayo sa mga kaibigan natin, hindi masama magtiwala tayo sa mga pamilya natin. Although naman na minsan yung may mga kaibigan din tayo na kapag ka nag-open tayo ng problema, ano mo na lang natin yan, gala na lang natin yan. O kaya ano na lang tayo, walwal na lang tayo. O kaya gawin natin, mamasyal na lang tayo para mawala yung problema natin. Pero hindi pa rin nawala yung problema ninyo. Bakit? Kasi nandun pa rin yun. Kasi ang gusto ng Panginoon, siya yung pakinggan mo. Siya yung sundin mo, hindi ikaw. Bisa kasi sinasabi natin, Lord, ikaw yung maghari sa buhay ko, pero hindi naman si Lord yung naghahari sa buhay natin, di ba? Minsan sinasabi natin, Lord, kalooban mo na talaga, hindi na ulit ako papasok sa relasyon na ito. Lord, ikaw na talaga muna. Pero hindi alam ni leader na merong karelasyon, tinatago. Merong karelasyon, tinatago, di ba? Di natin sinasabi sa leader natin, tapos aawit tayo sa Panginoon, kakanta tayo sa Panginoon. Pero, lagi mo tandaan, wag na wag kayong magtatago sa leader ninyo. Bakit? Magtago man kayo, pero sa Panginoon, hindi kayo makakapagtago. Sabihin nyo yung totoo. Kasi once na sinabi nyo yung totoo, magiging totoo rin sa inyo ang Panginoon at pagpapalain ka rin ng Panginoon. Ayun ang gusto ng Panginoon. O sa trabaho natin, minsan stress na tayo, di ba? Inutusan ka ng pinakamay-ari ng kumpanya, ng manager mo, supervisor mo, tapos hindi mo alam kung anong gagawin mo, di ba? Tapos sa bahay nyo, dumating pa yung Shopee, yung Bombay, yung bayad ng ilaw ng tubig, kuryente. So hindi mo alam kung sino uunahin mo sa kanila, gulong-gulo ka, di ba? Pero sa ganung sitwasyon, paano natin siya ma-overcome at paano natin siya mapagtatagumpayan, di ba? Naalala ko lang kasi may napanood ako na history na nakaranas siya ng pressure. Dumaan din siya sa depression na talaga. Hindi niya na alam kung ano yung gagawin niya
Pero ang isa sa ginawa niya, sabi niya doon, kapag gano'y naranasan mo, i-relax mo lang yung sarili mo. And then, harapin mo yung mga tao na maano sa'yo, yung mga kumakalaban sa'yo. Kausapin mo sila na maayos. And then, relax ka lang. Parang wala lang nangyari. And then, doon ko nakita na, ito yung kailangan ng isa sa mga kabataan. Kasi ang mga kabataan ngayon talaga, very emotional na rin talaga ngayon sa panahon natin, di ba? Mapagsabihan lang, pinagsabihan lang tayo. Minsan, kapag ayaw na magulang, mas nagagalit tayo sa magulang natin. O kaya may, anak, ito yung ulam natin, gulay. Ayoko ng gulay. Gusto ko ng hotdog, bacon, itlog. So, So, ibig sabihin na ang gusto ng Panginoon, makinig din tayo. Kasi bakit? Para naman din sa atin yon. Kasi kung hindi tayo makikinig, is hindi talaga tayo matututo sa pagkakamali natin. Ang gusto ng Panginoon is makinig tayo sa kanyang mga salita, basahin natin yung salita ng Panginoon, mag-pray, mag-devotion. Kasi kapag once na nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, unti-unti rin ipinaparanas ng Diyos yung presensya niya sa atin. And then, doon din ibibigay ng Diyos yung salita niya para sa'yo. Kapag binigyan ka ni Lord ng Word of God, itanim mo na agad sa puso at isipan yon. Kasi bakit? Mensahe yon ng Panginoon para sa'yo. And then, sabi sa aklat ng Hesaya, sa subpoint number 2 ko po, sabi sa Isaiah po, "Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine." O sabi daw dyan, huwag kang matakot. Bakit? Sasamahan ka ng Panginoon. Gaya nga sinabi ko, di ba? O sige, tanungin ko kayo, sino takot dito sa dilim? Lahat tayo may takot sa dilim. Sino dito takot sa matataas? Lahat tayo may kinakatakutan. O sino pa dito takot mamatay? Sige, seryoso kayo? Ba't di kayo nagtaas ng kamay? Huwag kayo magsisinungaling. Pero nagpe-pray kayo kay Lord na, Lord, gusto ko niya, kunin niyo na po ako, pero in Jesus' name. So lahat tayo, may kinakatakutan tayo, no? Ako, even din ako, may kinakatakutan din ako. Pero sabi ko kay Lord, Lord, alisin niyo po ako sa takot. Huwag niyo hayaang manahan to sa puso ko. Kasi ang hindi ko pala alam, kapag once na nanahan yung takot sa puso ko, unti-unti nilalaso ni Satan yung utak ko. At saka hindi ko pala alam, kapag once na gumagawa tayo sa kalooban ng Panginoon, inilalagay sa atin ng kaaway yung takot para hindi tayo lumakad sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon is magtiwala tayo sa Kanya at hindi niya tayo pahabayaan. Yes, lahat tayo, nagkaroon na tayo ng trauma. Yes, may mga trauma tayo sa buhay natin, di ba? Minsan, trauma tayo sa mga nakikita natin sa paligid natin kasi nga nangyari sa atin, di ba? Even din ako, may trauma din ako. Pero ang isa sa ipinag-ano sa akin ng Panginoon na, anak, magtiwala ka sa akin at hindi kita pababayaan. Basta magsabi ka lang ng totoo sa Panginoon. Kapag sinabi mo yung gusto mong sabihin sa Panginoon at ang kagandahan doon, yung blessing ng Panginoon, ipagkakaloob niya sa iyo. Basta magtiwala ka lang sa Panginoon. And then, last po, sabi niyo sa point number 3 po, sabi dito, stay faithful to God's calling. Sabi sa ikaunang King chapter 19, verse 15 hanggang 18 po, sumagot si Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang pinaglingkuran ko sa tamang buhay ko. Sumbalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang iyong mga altar at pinatay ang iyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa ilang ng malapit sa Damasco pagkatapos pumasok ka sa lungsod at buhusan mo na lang si Hazael bilang hari ng Syria. At si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. Buhusan mo rin ng langit si Eliseo na anak ni Safna na taga Beel-Mohola bilang propeta na hahalili sa iyo. At ang makaligtas sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu. Ang makaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Ngunit 7,000 sa Israel ang ililigtas ko, ang mga taong hindi lumuluhod kay Baal at hindi humalik sa kanyang imahe. And sabi diyan ng Panginoon, manatili tayong tapat sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kung ano yung calling sa atin ng Panginoon, manatili ka doon. Yes, nabigo ka man,
pero muli kang ibabangon ng Panginoon. Yes, pinagsalitaan ka ng masakit, pero may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Nalugi ka man, pero ibubuhos ng Diyos yung pagpapala niya sa buhay mo. Magtiwala at maniwala ka lang sa Panginoon. Like Elijah dyan, ang ginawa ni Elijah dyan, nanatili siyang tapat dyan sa pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Yes, kung dumating man din yung panahon na lahat tayo pinagpala ng Panginoon, ibalik natin yung mga ginawa sa atin ng Panginoon. Alalahanin natin yon kung paano niya tayo sinamahan, kung paano tayo pinagtagumpay ng Panginoon. Pero ang iingatan lang natin, huwag natin hahayaan na yung tagumpay na yun is ayun din magdala sa atin sa life natin para magmataas tayo. Lagi lang tayo magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Sige, may tanong pa ako, last na lang. May tatanong ako. Alam ko relate dito yung mga kabataan eh. Sige, may tatawag ako. Sige, bago ako magtanong, di ba, na ang gusto ng Panginoon, maging tapat tayo sa Kanya at maniwala tayo. May tatanong ako sa inyo. Sino dito yung... sige. Sino dito yung kinorek na ng leader pero nagtampo sa leader? Sino dito yung kinorek na ng leader tapos nagtampo sa leader? Yung pinagsabihan lang. Tapos ang nangyari, dinadamdam na. Para akala mo aping-api siya. Sino kaya yun? Mamaya tayo magturoan, paras din tayo. Paras din tayo. Minsan, may mga leader talaga na gagamitin si Lord para i-allow din ng Panginoon na, anak, mali na rin yung ginagawa mo. Pero pag nakikita ng Diyos yung pagkakamali mong ginagawa, tanggapin natin yon. Bakit? Para din naman sa atin yon. At ang gusto ng Panginoon, lumalago tayo. Hindi yung pabata tayo ng pabata. Ayun ang gusto ng Panginoon na lumalago tayo and then na nagtiging tapat tayo sa ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At yung ministry na yan, pahalagahan natin. Palaguin natin. Kasi bakit? Diyan nasusukat kung hanggang saan kung tapat ka pa rin ba sa Panginoon. Bakit? Meron kasi nagsasabi na, Lord, pangangalagaan ko to, pero pinabayaan naman. Lord, pangako na itong pinagkatiwala mo sa akin is palalaguin ko, pero hindi naman pinalago, di ba? So ano nangyari, di ba? Madaling sabihin yon, pero ang gusto ng Panginoon, kung talagang gusto mo maging tapat sa Panginoon at kung gusto mo manatili sa presensya ng Panginoon, this gawin mo. Meron ding gawa. Hindi lang puro tayo salita, kasi pag puro salita, mahirap po yon. O kaya, di ba, kapag nangako yung kaibigan natin, nareregaluhan kita, etong date na to, pero doon dumating na yung date, di ba? Asan na yung pangako mo? Wala eh. Di ba? Napako na. Di ba? Ganyan tayo karamihan sa atin, di ba? Nangako, pero hindi tinutupad. Pero ang Diyos, tinutupad niya yung mga pangako niya sa buhay natin. And then, pinangahawakan ko nga yung Psalms chapter 37, verse 4 na, kay Yahweh mong makakamtam ang iyong mga pangarap. So, ibig sabihin, kay Yahweh mo matatagpuan yung mga pangarap mo sa buhay mo. And then, sabi niya sa next slide po, sabi dahil sa ikaunang Pedro chapter 5 verse 7, ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. So, ibig sabihin, ano man yung alalahanin mo sa buhay, ipagkatiwala natin sa Panginoon. At huwag tayo dedepende sa sarili natin lakas, sa sarili natin katalinuhan, kasi limitado lang tayo. At alam ng Panginoon na limitado ka lang. Kaya inaalaw din ng Panginoon na manghina tayo kasi ang gusto ng Panginoon, dumepende ka lagi sa Kanya. At ang gusto ng Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Ayun lang ang gusto ng Panginoon. Kapag once na ginawa natin yon, sasamahan tayo ng Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. And then sabi po dyan, next, sabi po sa next mo, sabi daw dyan, hindi ka nag-iisa sa bawat pagsubok ng iyong pinagdaraanan, kasama mo ang Diyos sa bawat laban, bawat luha at bawat hamon ng iyong kinakarap. Hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. Ayan ang salita na ibinigay sa atin ng Panginoon na lagi natin panghawakan at hindi niya tayo pababayaan. Nasaktan ka man, aayusin ka ng Panginoon. Na broken ka man, maipapalit sa'yo si Lord. And then, ano ba yung pinangakuan ka, ang Diyos mangangako na bibigyan ka niya
at ibibigay niya yung dinidesire ng puso mo. So yun lamang po sa hapong ito. That's all. All glory to God. At tinatawagan ko po si Sister Justin para sa ating... Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat po, Brother Vincent, sa iyong mensahe na sa pamamagitan mo na tinuro ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yun yung aral ng Lord sa bawat isa sa atin na hindi tayo nag-iisa. Ano man yung hamon, ano man yung sitwasyon, ano man yung laban na pinagdadaanan natin, hindi tayo nag-iisa. Lagi nating kasama ang Panginoon na siyang laging nakatingin, nakamasid sa bawat isa sa atin. Kaya yun, I encourage po sa bawat isa, bawat kabataan na naririto or sino man yung naririto sa mga oras nito, in-encourage ko ang bawat isa na ilapit natin sa Panginoon. I-surrender natin sa Lord. Yung ano man yung mga naging bigat, ano man yung burdens na hawak natin sa mga oras nito, i-surrender natin yung lahat sa Panginoon. At gaya nga ng sabi ni Brother Vincent kanina, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Hindi ko nakikita, hindi ko nalalaman kung sino man yung nakakaranas sa mga oras nito ng depressions, anxiety, stress, o anumang mga dahilan na natadown tayo sa mga buhay natin. Just to surrender sa Panginoon. Ibigay natin yun sa ating Panginoon Jesus. At siya yung magiging kasagutan sa lahat ng meron natin na yun. Yes, so Jesus. Here's time forever in your mighty hand, living with your promise, written on your heart. I am yours, oh God. I am yours, surrendered wholly to you. You set me your family, calling me your own. Now I belong to you, Lord. I need your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you, Lord. In your name, I will lift my hands to the King. This answer of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. Here I stand, oh God. Hallelujah. Here I stand. We surrender everything to you, oh God. Surrender holy. Yes, so Jesus. To you. Even with your promise written on my heart. Oh, I am yours, surrendered wholly
natin lahat sa Panginoon. Calling me your own. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I'll bring. Heaven knows I long to love you with all I am. Now I belong to you. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I'll bring. Heaven knows I long to love you with all I am. Yes, so Jesus, come on, let's worship our Almighty God on this time, on this day. Siya lamang yung takbuhin natin sa bawat buhay natin. Hallelujah, Jesus. Now I belong to you. Ibigkas mo sa mga labi mo na tanging si Jesus lang yung kailangan natin sa mga buhay natin. Yes, so Jesus. Kumilos ko po sa mga oras dito, Panginoon. Kailangan ko po ng bawat kabataan dito, Panginoon. In your name. We lift your name, O Jesus. In every situation we have, Panginoon. In all the precious anxiety, stress na nararanasan namin. Ikaw yung tinataas namin sa mga buhay namin, Panginoong Jesus. Now I belong to you. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I'll bring. Heaven knows I long to love you with
long to love you with Yes, so Jesus, hallelujah. We praise you, we glorify your name, Panginoon. Thank you, Jesus, for guiding us, Panginoon. Thank you for being with us, Panginoon. Sa mga panahong hindi namin kaya, sa mga panahong nahihirapan kami, sa mga panahon, Lord God, na nasasaktan kami, sa mga panahon, Panginoon, nahirap kami, Panginoon. Patuloy yung pagsama mo, patuloy yung pagmamahal niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoong Jesus. Yes, so Jesus. I long to love you with all yeah. I belong to you. Thank you, Jesus, oh Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa pagiging hindi namin karapat-dapat, Panginoon, pinakita niyo sa amin sa hapon nito, Panginoon, na hindi po kami nag-iisa, Panginoon. Tinuruan niyo po yung bawat isa sa amin na huwag pong dumepende sa mga sarili naming kakayahan, na huwag pong dumepende sa sarili naming karunungan. Pinakita niyo po sa amin sa hapon nito na ikaw yung mas kailangan namin, Panginoon. Na ikaw yung higit na kailangan namin, Panginoon. Na ikaw yung higit na magiging kasagutan namin sa lahat, Panginoon Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa patuloy ng pagmamahal na pinaparanas niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi ko man po nakikita, hindi ko po nalalaman, ngunit alam ko na ikaw yung Diyos na buhay, na nakakaalam ng meron kami, Panginoon Jesus. Ilapit niyo po kami sa puso niyo po, Panginoon. Abutin niyo po yung mga batang ito, Panginoon. Abutin niyo po yung lingkod niyo ito, Panginoon, sa mga oras nito, Panginoon. Ano mo po yung nararanasan nila dahil sa mundong ito, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kapahingahan, Panginoon Jesus. Ilaban niyo po sila sa lahat ng ito, Panginoon. Ipanalo niyo po sila sa lahat ng ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. We surrendering you, Lord God. Ano man po yung meron kami, Panginoon. Sa iyo po lahat ng ito, Panginoong Jesus. Yes, oh Jesus. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Jesus, oh Jesus, oh Jesus. We lift you up, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Panginoon Jesus, ikaw nawa ang patuloy na maghari sa bawat buhay namin, Panginoon. Ikaw po ang patuloy naming pinaglilingkuran. Ikaw po ang patuloy naming pinasasalamatan sa lahat ng meron kami, Panginoon. Manatili, Lord God, yung kasiglahan, yung kasiyahan, Lord God, sa lugar na ito, Panginoon, Lord God, sa simbahan na ito, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na kumilos at maghari, Panginoon. Patuloy na po, Lord God, na pag-alabin yung pagmamahal namin sa inyo, Panginoon Jesus, Lord God. Muli, Panginoon, ano man po yung lahat ng ginagawa namin, Panginoon, ikaw po yung lahat ng ito, Lord God. Sa iyo po namin itinataas ang lahat ng ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, oh Lord. Hallelujah. Lahat po tayo sumigaw ng Amen sa ating Panginoon.